Meron pong kape lahat? O meron. Meron pa. Sige po, tayo po ay magsisimula kung tayo may malamig na kape. Pwede po ba natin palapakan muna ang Panginoon? Lord, tayo po muna yung umawi sa ating Diyos. Alayin po natin ating Panginoon ng ating pong papuri. Hallelujah. Awitin po natin yung awiting sa ating buti-buti mo, Panginoon. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong awa ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong awa ay magpawalang hanggan. Natin papurihan ng Panginoon. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y hindi nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay Lord God, salamat po. Pagkiruyan kami o. Salamat po, Diyos. Kay buti mo. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. O Diyos, sa oras po ito, sa sandali pong ito, Panginoon, nilalapit po namin ang aming pong mga sarili, ang aming pong mga puso. Kami po'y nagpapakumbaba, O Diyos, hallelujah. Siyasatin mo, Panginoon, ang lahat po sa amin. Siyasatin mo ang aming pong puso, ang aming isip, sa anumang pong karumihan, O God, na aming pong nagawa. Lord, ito man po'y motibo lamang sa aming isipan, Panginoon, kami humihingi po ng tawad, kahabagan mo, Panginoon, sa sandali po. Panginoon, hallelujah, turuan niyo po kami araw-araw na lagi pong lumakad sa katwiran, gawin ang iyong kalooban, Panginoon, Yes, hallelujah, Father God. at mangyari ang kalooban mo, O Diyos, sa aming Lord. mga buhay. Sandali rin po ito, Panginoon, nilalapit po namin, ito po ang aming pagtitipon po na ito, nawa, Panginoon, Lord, wala pong ibang matanghal, kundi ikaw lamang, O aming Diyos. Lord, ang iyong pong mga salita, ang siyang aming pong maging Lord, maging sabik kami, O God, sa anumang pong mensahe mo, Panginoon, sa amin. Lord, ang aming pong spiritual na pandinig, Panginoon, ay tunay po namin, O God, marinig anumang pong kapahayagan mo sa amin, at ito po'y magbigay ng buhay, Panginoon, at lakas sa amin pong spiritual po, Panginoon, na buhay. Salamat sa bawat mga kalalakihan, katatayan naririto, Panginoon, hallelujah. Nakikita mo, Diyos, ang inaasam ng kalapong mga puso, God, tatagpuin niyo po, Panginoon, kami sa gabi po na ito.
Hallelujah, Lord. Maranasan na po namin. Salamat sa fellowship, Lord. Salamat sa lahat. Nakakina po namin ng tagumpay, O God, ng aming pong pag-aaralan ng ipong mga salita. Yes. Salamat, Panginoon, ng maraming sa ito lahat ng papuri sa ngalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Lalamigan. Amen. So, simulan po natin sa inyo pong mga nasa harapan. Kasi meron tayong gagawin nga pong Bible reading, 1-year Bible reading plan. So, ito po yung napili kong maging plan ho natin kasi yung before is iba yung format. So, ang format po ngayon is, kung titignan po ninyo sa taas, merong epistles, the law, history, songs, poetry, prophecy, and gospel. Diba? Yan. So, yan po yung kumbaga category. Kinategory po niya kada araw kung ano po yung magiging kung nasaan po category yung ating pong binabasa. So, ito pong epistles, ito po yung pong mga aral po ng mga apostol po ito, lalo na po si Apostol Pablo, kaya ho yan ay nagsimula sa Roma. So hanggang sa Jude ho yan. Sa the law naman is yung law o yung kautusan kung saan po naisulat lahat po ng kautusan ng panahon po ni Moises, no? Yan po ay simula po sa Genesis hanggang Deuteronomy. Susundan po ninyo. Ito naman po sa pangatlo, history. So more on mga kaganapan ho yan, history. Medyo kung mahilig po kayo sa mga kwentong ano talaga, ayan, kwento, yan, andyan po yan. From Joshua naman to Esther. Yung Psalms naman, dahil makapal po ang Psalms, so ito pong buong category po ng Psalms, ayan po yan. From Psalms 1 to Psalms 150 hanggang week 50 po yan. Tapos yung poetry, so ayan, yung pong Proverbs, yung Job, sila naman po yan. Ano? So yung prophecy, ito naman yung mga libro ng mga propeta, andyan po yung mga propesiya patungkol sa ating Panginoong Jesus. So kahit ang Panginoong Jesus po ay ipapanganak pa lang, na isulat na ni Isaiah, yung pong mga magaganap. Kung makikita po ninyo sa prophecy, sa last part, nandyan yung revelation. Kasi nga, prophecy rin po kasi, yung pong pahayag, yung revelation. Tama po ba? Yung mga magaganap. At doon sa gospel naman, ito naman yung simula ho ng mabuting balita. Siyempre, nakasentro ho yan sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. At nung mga unang apostol, sina ayan, Matthew, Mark, Luke, John, ayan, hanggang Acts, bago yung pagkakakilala ni Apostol Pablo. So paano po ang paggawa ho nito? Makikita po ninyo sa kaliwa, mayroong week 1 hanggang week 52. So kung sisimulan ho natin, mas maganda ho kasi may nakalagay po dito Sunday, Monday. Monday na po ngayon, di ba? Habulin po natin yung sa Sunday para sabay-sabay po tayo. Kanina po binasa ko yung Roma 1 and 2. So check na po ako dyan. So para ho, habulin ko pa po yung Genesis 1:3 kasi ngayon po ito, Genesis 1:3. O pwede ko na pong gawin bukas o mamayang gabi pag-uwi o kayo po paano po discarding nyo. Baka ho bukas, Tuesday, basahin ko po yung Genesis 1:3 tsaka Joshua 1:5 para ho naka-on track ako. Nasa tama po ang aking dito yung araw. So, pakanan ho siya, no? Pakanan. After po ng isang linggo, bababa tayo sa pangalawang linggo, week 2. So, sisimula naman tayo ng linggo, Lunes. So, ngayon, halimbawa, si Brother Joel, tinapos niya yung Genesis, nasa Exodus na siya. Pwede mo nang i-check lahat to. Brother Joel,
Pwede mo na lahat i-check tong Genesis mo kung natapos mo na lahat to. Pwede mo ngayon, talon ka na lang dun sa ano. Actually, talon ka dun sa pababa niya. Tignan nyo, very napaka-convenient lang kasi pangkaraniwan isa, 2 chapter lang. Pero pangkaraniwan yan, medyo mahaba yan. Kaya 1 and 2 lang. Yung mga, halimbawa yung Isaiah 1 to 6, hindi yan kahabaan. Kumbaga, inano to, i-divide yung haba niya base sa yung oras na ilalaan mo. So, para pare-pareho lang yun. So, ayan. Meron pong tanong sa ating pong magiging gabay. Ito pong Roma 1 and 2, chapter po yan ha. Chapter, Roma chapter 1 to 2. Buong chapter ho ng 1 and 2. Wala pong verse dito ha, wala pong verse. Chapter na rin. Chapter. Puro chapter yung kabuuan. Ako pa po ng Bible para... Wala ko pa ng Bible ah. Ano po nga nag-basis itong study Bible po siya? Halimbawa po sa Genesis 1, bali, ang nakalagay dito, Genesis 1 to 3. So Genesis 1, 2, tsaka 3 hanggang matapos ito. So yan, hanggang doon. Basta chapter to, walang verse kung nakaano. Malaking oras na nagugulan mo? Hindi. Kaya, basta diretso ka kayo. Matagal na nga yung... Mga 5 minutes lang eh. Kailangan na muna 5 to 10 minutes. Pagkakamapot na isang oras na natapos ako nakabasa. Oo, tapos mo yung isang oras. Oo, bago po ang lahat, ito po ay gagawin po nating kumbaga pangako sa Panginoon, hindi sa akin o kanino man. Ito po ay gagawin nating commitment na sa abot ng ating makakaya. No, sa abot ng ating makakaya, may pagkakataong baka sumama pakiramdam natin o sobra ng... Pero pwede pa rin naman gawa ng paraan. Ayoko naman sabihin kapag na-busy, ibig sabihin hindi na tayo magbabasa. Pero may pagkakataon talagang baka sobrang pagod talaga. Isang araw, no? If, halimbawa yung isang araw na yon, pwede naman pong bawiin kinabukasan. Huwag naman po kayong mag-guilty na, ay kaya basa itong nabot, may ala na akong gana. Huwag naman pong ganon. Pwede pong humabol. Pwede nyo pong habulin, 1 linggo kayo nakapagbasa, habulin nyo lang po yung 10 linggo. Pero syempre habang tumatagal ho nating pinapalaktaw, bumibigat yung oras na nilalaan. So, sabi nga, daig lang maaga pang masipag. So, at least, maaga po tayo. So, yung pong 5 to 10 minutes ay napakaliit po na oras na ilalaan po natin para po sa... Actually, ang kapakinabangan naman nito ay sa atin. No? Alam niyo naman po yan. At ang kagandahan lang po na tayo po yung grupo at sama-sama, nagkakaroon ng kumbaga sa nagsusumba, parang mas nainganyan ang dumalo sa sumba kasi may mga kasama ka rin. Oo, pag minsan nag-iisa ka, parang minsan dito nawawala ka sa focus or minsan hindi mo na namamalayan, hindi na pala tayo nakakapagbasa. At least may ganito tayong movement, so nagiging aware tayo, ay, meron nga pala kaming so kailangan kong magbasa. Tagal lang kayo brata at siya. Ali, pwede na muli. So, ang kagandahan po nito, kung tayo po ina-assign sa, halimbawa, pag-share po ng Word of God, so may advantage tayo na nakakapag early, advanced reading tayo. At least, kung tayo may maghahanda ng anuman pong mensahe, meron tayong fresh sa ating isip at puso. No? Dahil binasa mo. Dahil medyo tayo. At sa mga di po nakakaalam, nung pong last 2 years ago pare, yung pong grupo natin is ginawa na po ito. At sa awa po ng Diyos at habag, no, na-accomplish naman sa loob ng 1.5 taon pare. Isa't kalahating taon na adjust na siya. So, well, ganun pa man, ang mahalaga, natapos, di ba? At saka, kumbaga, ang sarap lang sa pakiramdam na yung Biblia ang ating sinasampalatayanan, nabasa natin siya from cover to